Sa live video na ito ni Romel Gumatin, nito lang January 18, 2024, makikita ang pagbaha ng putik sa kalsada ng Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Kapansin-pansin din ang paunti-unting pagguho ng lupa sa bundok na nasa kanilang harapan. Panay-panay ang bigay ng putik. Grabe na talaga, guys. Makalipas ang 3 oras, nangyari ang mas malaking pagguho. Natabunan ang kanyang bahay. Nasawi si Romel, kanyang asawa, 5 anak, 4 na kapitbahay. Kasama naging biktima ng pagguho sa lugar ni na Romel, ang asawa ni Julius Nenyaria na si Marjomy, 33 years old. Kwento ni Julius, bago nagpunta sa bahay ni na Romel, nakapag-live rin ng online si Marjomy nang nangyayaring pag-ulan sa kanilang lugar. Isang prayer meeting daw ang pakay ni Marjomy sa pagpunta kina Romel. Nanalangin na, tapos naghawak kamay, patapos na niya, doon pa din ang sakuna nangyari sa oras na yon. Kaya wala talagang nakakalabas. Agad na tumakbo si Julius sa pinangyarihan ng landslide. Tingin ko talaga sa bahay, wala na talagang natira kahit bubong, wala nang makita. Iyak na lang ako ng iyak. Si Julius ang nakakita sa katawan ni Catherine, asawa ni Romel, at sa isa sa 5 mga bata. Si Julius din ang nakahukay sa katawan ng kanyang asawang si Marjomy. Nakita ko yung paa niya Nandito pa nga yung bracelet ng sa paa niya. Yung iba, ma'am, rescuer na yon kasi wala na. Ang tabo nila malalim na. Landslide prone ang lugar ni na Romel. Ang tanong, naabisuhan ba ang mga residente sa posibleng pagguho ng lupa na dala ng sunod-sunod na pag-ulan sa lugar? Sabi ng lokal na pamahalaan ng Moncayo, bago ang nangyaring trahedya, nagpatupad sila ng preemptive evacuation sa mga residente sa lugar. There was actually yung mga areas namin that we considered risk for landslides. So specifically at Mount Diwata, we had been monitoring the area since pa naman. 2 days before, nagpalabas na tayo ng preemptive evacuation kasi we foresee the risk of landslide. We did a forced evacuation. The particular area kung saan may landslide was actually cleared. Yung iba lang talagang individuals was bumalik for some reasons. Dagdag pa nila, wala raw dapat na nakatira sa may Mount Diwata. Mount Diwata was declared actually na no habitation. Nagiging problema namin kasi andun yung kabuhayan nila. Most of them are minors. Wala pang 2 linggo ang lumipas, isa na namang landslide ang tumama sa bayan ng Maragusan sa probinsya pa rin ng Davao de Oro. Nangyari ito kasunod ng walang tigil na pag-ulan sa lugar. January 31, nang makunan din ang video ni Aling Virginia Buhian, 59 years old, ang nangyaring landslide sa kanilang lugar sa Barangay Poblasyon, Maragusan, Davao de Oro. Nag-iimpake na rin ang gamit sina Aling Virginia kasama ang kanyang kinakasamang si Felipe Resina para sana lumikas. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang gumuho ang lupa at natabunan ang bahay nila. Hindi talaga umabot, ma'am. Tinamaan na talaga sila. Sa parehong araw, nahukay ang katawan ni Virginia at 2 pang biktima. Nabasag yung panga niya, ma'am. Balik-balik lahat ng buto, ma'am. Pero hanggang ngayon, hindi pa nahahanap ang katawan ni Felipe. Kahit saan na namin siya hinanap, wala talaga. Sumuko na yung rescuer, ma'am. Hindi daw nila alam kung saan na talaga o sa ilalim na talaga siya ng lupa. Sabi ng Maragusan LGU,
Itinigil na nila ang retrieval operation makaraan ng 4 na araw na paghukay at paghahanap kay Felipe. Palagi pa rin umuulan dito sa Maragusan, ma'am. Kagabi, mahigit isang oras, umuulan na naman, meron na naman mga landslide. Pahirapan pa rin yung pag-retrieve. Lalo na yung mga rescuers namin, baka mapasubo, delikado sila. Hindi kami maka-operation paggabi, araw lang. Gustuhin man ng mga pamilya ng mga nawawalang biktima na ipagpatuloy ang retrieval operation, wala raw silang magawa. Wala kaming kinailangan gumastos para hanap ng tao para maghukay doon. Paliwanag ng Maragusan LGU, nauna na raw silang nagbigay ng babala sa mga residente na lumikas bago nangyari ang landslide. Nagbigay kami ng letter, padala sa kanila, babala sa kanila na kung maaari, mag-withdraw na sila sa kanilang mga tinitirhan. Pero hindi pa dyan natatapos ang kalbaryo ng mga taga Davao de Oro. Nito lang Martes, February 6, isa na namang landslide ang nangyari. Natabunan ang 2 bus na may sakay ng mga minero. Sa actual video nakuha sa barangay Masara Mako, Davao de Oro, makikita ang pagsagip sa isang lalaking nabaon sa lupa. Ilang lalaki pa na sakay ng 2 bus na natabunan ng lupa ang nailigtas ng mga rescuer. Pagputok ng liwanag, dito na nakita ang mas malaking pinsala na dala ng landslide. Ang bundok halos mahati sa gitna dahil sa pagguho. Ang barangay hall na ito, halos bubong na lang ang natira. Makikita rin ang mga bahay na natabunan ng malalaking tipak ng bato na halos matabunan na ang kalsada. Habang umakyat na sa 15 ang nasawi sa nangyaring pagguho ng lupa. Buhi oh. Anghel. Isang 4 na taon at 2 buwang gulang na sanggol ang nailigtas pa ng mga rescuer 3 araw makalipas ang landslide. Patuloy pa rin ang search and rescue operations sa 100 pang nawawala. Sabi ng PDRRMO ng Davao de Oro, maituturing na landslide-prone area ang bayan ng Mako at ang iba pang lugar sa probinsya. So, yun yung isa sa aming challenge actually because geographically, ganun talaga ang aming probinsya in terms of our locations no, ng mga lugar na yon, nasa mga mountainous locations po. Paliwanag din nila, ang sunod-sunod na pag-ulan dala ng masamang panahon ang dahilan ng pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. We were able to experience the shear line affecting the province of Davao de Oro. We were affected by the trough of low pressure area, which still affects our 11 municipalities in the province of Davao de Oro. Yung portion ng mundo, pag tumama doon sa mainit na hangin, nagkakaroon to ng boundary na kung saan nagkakaroon ng mga kaulapan na pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 50,000 na pamilya ang naapektuhan sa Davao de Oro dahil sa mga sunod-sunod na landslide. We are trying to reach as far as areas that are not reachable. Mayroon kasing mga ilang mga areas na isolated. So sa ngayon, massive po yung ating relief distribution. Habang mahigit 30 naman ang nasawi sa magkakasunod na trahedya. Ang tanong, ano ang ginagawa ng lokal na pamahalaan para maiwasan pa ang ganitong insidente? Importante lang naman dito is really to maintain the safety of everyone, that whenever there are alerts or warnings, they really have to comply. Hindi na bago sa atin ang mga sakunang dala ng kalikasan. Sa mga panahong kaligtasan at buhay na ang nakataya, mahalagang sumunod sa mga babala ng mga kinauukulan. At dapat rin na istriktong ipatupad ng pamahalaan ang mga panuntunan, lalo na sa mga landslide-prone areas, at idika sa mga residente bago pa mangyari ang sakuna. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Inabuso, sinaktan.
pinagbantaan. Ganito ang sinapit ni Hazel, hindi niya tunay na pangalan, sa kamay ng kanyang ex-boyfriend na itatago namin sa pangalang Andre. Pag nagagalit siya, konting bagay na hindi ko nasusunod. Ano po, may suntok na. At nang hiwalayan niya si Andre, dito na nagbanta ang nobyo na ipakakalat ang kanyang masiselang larawan at video. Bali yun po, may mention niya po ako, tapos papangalanan niya po ako. Sa baba po nun yung video ko po mismo na sinasabi niya na, o kilala niyo ba to? Ayan, ganun po. Yan, ganun. Maraming pictures and videos pa to? Opo, madami po, parang, dati po pinakita niya sa akin, isang album po eh. Isang album? O, sa na ikaw niya lang? Oo po, ako lang po. Pero hindi pa rito natapos ang masamang plano ni Andre. Dumating din po na in-upload niya na sa porns. Ang mga sensitibong larawan at video ni Hazel, pinagkakitaan pa ni Andre. Dahil sa pangyayari, apektado na pati ang trabaho ni Hazel. Ano yung pakiramdam mo nun? Ano po, parang maliit po talaga yung tingin ko sa sarili ko. Iniiyak mo na lang yan nun? Oo po, halos parang gabi-gabi, madaling araw. Dito lang February 1, ikinasa ng PNP Eastern District Anti-Cybercrime Group ang isang entrapment operation laban sa suspect. Nakipagkita si Hazel sa suspect sa isang convenience store sa Pasig. Makikita sa video na kinakausap ng biktima ang suspect. Maya-maya pa, sinubukan ni Hazel na tingnan ang kanyang masiselang larawan at video sa cellphone ng suspect. At nang makumpirma, inilugay ni Hazel ang kanyang buhok na naging hudyat sa pagdakip kay Andre. Natuklasan din ng mga otoridad ang ginagamit na social media account ng suspect sa pagpapakalat ng mga picture at video ng biktima. Hindi naman napigilan ng pamilya ni Hazel ang galit sa ginawa ng suspect. Pinapastos mo ang anak ko! Ha? Anong ginawa mo? Sa mga kaibigan ko sa Facebook, nagsesend ka ng mga picture ng anak ko! Baka walang hiya mo! Tawag ang tinanggap namin! Nakakulong pa rin ang suspect at nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Violation against women and children dahil sa kanyang pananakit kay Hazel, paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, grave coercion at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Cybercrime, always 6 to 12 years yan, never below, kasi mas mataas kami lagi ng 1 degree. Huli rin sa isang entrapment operation ng isa pang suspect sa online extortion sa isang LGBTQ+ member na si Ray, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Ray, nakilala niya ang suspect matapos siyang i-add sa kanyang social media account. Siya yung parang nagsabi na, "Hi, let's meet up." Kasi I was surprised kasi hindi ka na, usually gay people will do that first. It's surprising na siya yung nauna. Matapos ang pag-uusap online, agad daw nilang napagkasunduan na magkita sa isang hotel. Pero laking gulat na lang daw niya nang ibang tao ang nakipagkita sa kanya at hindi ang lalaking nakilala niya sa social media. Sobrang disappointed ako kasi I was expecting a very different person, the one in the dummy account. Pero naging mapilit daw ang lalaki at niyaya siyang makipagtalik. Ang hindi alam ni Ray, kinukuna na pala siya ng video ng lalaki. Sabi niya gano'n, nanonood lang ako ng porn para mas ma-stimulate ako. Kasi nga straight siya eh. Matapos ang pangyayari, hindi raw tumigil ang suspect sa pamimilit kay Ray na makipagkita ulit. Ang hindi pagpayag ni Ray ang magiging simula na pala ng pangingikil at pananakot na ipakakalat ng suspect ang kanyang sex video. So ito yung una ko, yung 5'5". Dinransfer ko talaga. So ito yung mga pang-ano niya sa akin. Kasi iba pa, nasa ibang account naman niya eh. Matapos makapagbigay ni Ray ng pera, hindi pa rin daw tumigil ang suspect sa pangingikil sa kanya. And then yung last nga namin na na napag-usapan na babayaran
ko siya ng 24,500 para lang finally tumigil na siya. Pero pati ang kanyang pamilya, pinagbabantaan na rin daw ng suspect. Nanggulo na talaga siya doon. Nakipag-usap siya sa mga neighbor namin. Pinakita din niya yung video ko doon sa isang neighbor namin. Umabot ng mahigit 35,000 pesos ang naibigay niya sa suspect. Pero yung nakita ko na ang potential na saktan nila yung nanay ko emotionally or maybe physically dahil papasukin nila yung bahay, that gives me a lot of anxiety. Nitong January 24, isang entrapment operation ang plinano ng mga otoridad. At nang kumagat ang suspect sa pain at tinanggap ang mark money na hawak ni Ray, agad na siyang dinakip. Naharap siya sa patong-patong na kaso. Una po, may robbery, may extortion po doon. Tapos may coercion din na nangyari. And sa Safe Space Act, yun yung niya na ikakalat ng video. Tapos in relation to Section 6 of our 10175, Cybercrime Prevention Act, kasi gumamit sila ng device online. Pero agad ding nakapagpiyansa ang suspect. Pero paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, nakatutok pa rin sila sa suspect at iba pang nambibiktima online para maiwasan ang ganitong kaso. Marami naman po tayong coordinating agencies na tumutulong at sumusuporta po sa atin together with our stakeholders na maging mapalakas pa yung capability ng PNP-ACG para sa pagtugis ng mga cybercriminals. Sa datos mula sa Philippine National Police o PNP, tumaas ng 400% ang naitalang cybercrime cases sa bansa noong 2023. At mula 2022 hanggang 2023, umabot ng 239 ang kasong natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group na may kinalaman sa extortion at online robbery. 44 naman ang naarestong suspect. Paalala naman ng Scam Watch Pilipinas, huwag basta-basta magtiwala sa mga nakakausap online. Red flag din kung hihingan ka ng masiselang larawan at video. Mahalagang matuto tayong gamitin ang social media ng tama. Pag hindi tama ang paggamit mo, malalagay tayo sa alanganin. Nagkabastos mo, katao na anak ko! Ha? Anong ginawa mo? Sa mga kaibigan ko sa Facebook, nagsesend ka ng mga picture ng anak ko! Sa patuloy na pagtaas ng cybercrime cases sa bansa, kailangang mapalakas at mapadali ang sistema ng pagsusumbong at makaagapay ang mga otoridad sa bagong teknolohiya para mas mabilis na matulungan ang mga biktima. Sakaling mabiktima ng anumang cybercrime-related cases, humingi agad ng tulong sa mga otoridad.